Welcome to Rants TV. Hi guys, nandito po tayo ngayon sa Marikina River in Marikina City. Please samahan niyo po ako mag-update dito sa ongoing construction ng flood control project dito mismo sa River Park. At ito na po sa harapan natin. Ito po yung update natin today, January 31, 2026. Makikita nga po natin dito na bukas na po dito partly. Ayan, pati yung mga restaurants and cafe dito bukas na rin po. Ayan, nakita nyo po may dumaan na po na sasakyan. Full blast na rin po ang construction dito. Ayan. Dito naman sa mga side ay marami na rin po mga nakapark dito, as you can see. Time check 2:30 PM local time, kaya hindi pa gano'ng kadaming mga tao na mamasyal dito. Karamihan nakikita po natin dito ay mga nagbabike. Maganda nga din po ang pavement dito, may mga design, pero purely concrete lang po ito, wala pong halong paver. Sa mga hindi po nakakalam, ang contractors po dito ay Toyo Construction Company Limited and Shimizu Corporation. Ito po ay joint venture ng mga Japanese construction firms. Ang buong project naman po ay funded ng JICA or Japan International Cooperation Agency. Years na rin po na simulan yung project dito sa kahabaan ng Marikina River. At abangan na lang po natin guys kung kailan po ito matatapos, at makikita naman po natin sa progress nila, lalong lalo na po sa aking mga previous videos na mapapanood po natin na years pa po talaga ang bibilangin bago po ito matapos ang kabuuang project dito sa kahabaan ng Marikina River. At kabilaan po ito guys, kaya mas maganda talaga kung matatapos na po yung kabuuang project para mas safe na po ang ating mga kababayan, lalo na sa mga nakatira sa riverside. At hindi lang po ito pang baha, pasyalan na rin po natin. Magkakaroon po ito ng river park, esplanade, bike lane at iba pa. Kaya perfect po dito mag-jogging, biking or walking dito sa kahabaan ng Marikina River. Kahit papuntang San Mateo, Rizal, pwede na po tayong dumaan dito sa Marikina River. Aware naman po tayong lahat guys, no, na talagang talamak ang corruption sa DPWH, kaya mas prefer na po ng mga kababayan natin base sa mga nag-comment sa ating previous video, mas prefer po nila ang Japanese construction firms or Korean para iwas po corruption. Di bali na lang daw po mahal, at least sigurado naman po sa quality at international standard pa ang gawa. Proven and tested naman po guys, no, pag gawang Japanese po talaga, lalo pag mga flood control, kasi isa po yan sa kanilang mga expertise.
Kaya sulit po ang gastos kahit mas mahal po kaysa mga local contractors. Yun nga, nalungkot din po ang iba nating mga kababayan kasi nadamay din po yung mga local contractors na gumagawa po ng mabuti kasi na generalize na po. Kawawa din yung mga ibang kababayan natin na ang kanilang lugar ay biktima po ng ghost contractors or ghost projects kasi nasa peligro pa rin po ang kanilang mga buhay. At iba naman, meron ng projects nakikita pero substandard naman. Pero dito, kitang-kita naman po natin guys, no, na talagang matibay po ang kanilang gawa. Ayan naman po ang statue ni Marikit. Sobrang tagal na po niyan guys. Ang dami na pong pinagdaanan na bagyo at baha niyan. But still, nakatayo pa rin po siya. Ganon po siya katibay. Yung makikita naman po natin na stairs dito ay 11 steps. At dito naman po sa pinakababa niya ay merong 4 steps. Diba? Ganun po kataas ang elevation ng flood control dito sa River Park. Unlike po dati na napakababa. Dito yung pinaka-original. Dito sa inaapakan po natin, dito yung elevation dati. Grabe, ang laki na po ng pinagbago dito, ang laki ng improvement po. Despite po sa corruption issue ng ating bansa, patuloy pa rin po ang pagtatrabaho dito sa flood control project. Napakaswerte nga po ng Marikina City, Pasig City, and Quezon City. Kasi hindi po basa-basa ang kanilang mga flood control na contractors, kundi mga Japanese construction firms. Di bali po mahal guys, no? At least high quality at international standard po ang kanilang gawa. Mabubuhay na po muli ang River Park. Nakita nyo naman po, dami na rin pong namamasyal ngayon. Lalo na siguro sa bandang hapon. May mga nagko-comments din po sa ating previous videos na hindi daw po flood control ang solusyon dito, kundi pagdi-dredging para mas lumalim yung mga ilog natin at para hindi po basta-basta umapaw. Kasi po mababaw na daw po ang ilog dito dahil sa soil erosion. Kaya ang solusyon daw po ay dredging. Ang source po ng Marikina River ay galing po ito sa kabundukan ng Sierra Madre. Doon po sa bandang taas natin at dadaan po ng San Mateo Rizal, Marikina at iba pang mga lugar. At yung Marikina naman ay meron naman po silang dredging project. Ayun po, nakikita po natin merong backhoe doon na nagdi-dredging. Doon naman po sa tapat natin, as you can see, meron na rin pong hagdanan doon, no, na ilang steps din po. At bawal po tayong pumunta doon. Meron din pong drainage dito.
Abangan na lang po natin guys kung lalagyan pa po ba nila ito ng mga pavers. Sa ngayon po ito pa lang po ang makikita natin. Purely concrete pa lang po. Pero dito naman po sa taas ay may mga design na po at pintulado po siya. Dito naman na side ay hindi pa po nagagawa. Ayan po yung pinaka river wall niya, yung nakabaon po sa ilog. Ayan, makikita po natin dito na napakakapal at napakatibay. Yung mga lupang yan, siguro tatagalin po nila yan pag matatapos na po dito. Para nga po lumawak yung ilog at mas lumalim pa. Kaya kailangan nilang tanggalin yan. Ayan po yung napakalaking drainage dito or creek. Dito po yan didiretso sa Marikina River. Ayan po. Ito po yung gamit dito, bamboo concrete railings. Hanggang tumana po ito guys, ganito po ang railings. Pero yung mga bagong gawa dyan, abangan na lang po natin kung magkakaroon pa rin po ba ng bamboo concrete railings. Mas maganda din po guys no, kung may railings para safe po tayong lahat, lalo na yung mga bata.
Alagang Marikina City. Grabe, kahit sa kabilang side guys, oh, full blast pa rin po ang construction. At ang kagandahan lang po dito sa Japanese construction firms, makikita po natin na kumpleto po sila sa mga equipments and machineries. Kaya no doubt na talagang pang international standard po ang kanilang mga gawa. Kahit Japanese construction firms po ang gumagawa po dito, yung mga workers naman po ay mga Filipino. Then meron din pong ibang mga Japanese, siguro yung mga bosses nila or mga ibang engineers. Yan po ang gamit nila na mga pile sheets. At nakita nyo naman po yung may culvert na tagtad po siya ng bakal. Ang kagandahan po sa pile sheet na ginamit nila ay may kasama na pong I-beam, kaya napakatibay po niya. Sino pa naman po magsabi na hindi po ito matibay, di ba guys? Yung riverwalk naman po dito ay napakalawak din po, nasa 2 lane din po siya. Ito na po yung existing, at dito naman sa kabilang side ay hindi pa po nagagawa. Ayan oh, nagtatambak na po sila ng mga lupa. Yun na po yung pinaka final. Yan, makikita po natin dito na may river wall na po. Yan naman po sa tapat natin ay Provident Village. Noong kasagsagan pong bagyong Undoy ay lubog na lubog po yan sila dyan. Ayan lang po sa side ng Barangay Kalumpang. At nasa baba lang po natin ang SM City Marikina at Riverbanks. Meron din po tayong updates na sa aking previous video lang po.
Pag may mga malalakas na bagyo at mga malalaking baha, isa po itong Marikina River na binabantayan po. Kasi umaapaw po talaga dito, lalo na dito sa bayan, lalo na po dito na area kasi mababa po siya. Kaya napakalaking tulong po kung matatapos na po ang kabuoang project na flood control. Sa mga gusto pang mapanood ng iba ko pang mga updates dito sa kahabaan ng Marikina River, nasa aking previous video lang po. Guys, please abangan nyo pa po ang iba ko pang mga updates. Okay guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa ongoing construction ng flood control project dito sa Marikina River in Marikina City as of today, January 31, 2026. Maraming salamat po sa patuloy yung support at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po at hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas. Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.